Gusto mo bang matutunan kung paano ang paggawa ng chicharon kangkong? Bukod sa hindi siya masyadong makolesterol tulad ng ating mga nakasanayang karneng chicharon, ay napakasarap po nito. Panoorin nyo lang po itong video na to simula hanggang sa katapusan dahil magugulat po kayo mga kabakyard kung gaano kasimple at kadaling lutuin itong ating chicharon kangkong. Laki oh. Huwag na nating patagalin yan at simulan na natin ang ating paggawa ng chicharon kangkong. Meron po tayo ditong kangkong yan. Ito yung gagamitin natin para sa ating chicharon. Ang una lang muna natin gagawin dito ay hihimayin natin itong kanyang mga dahon. So, iisa-isahin po natin yan. Ang kangkong po ay isa sa mga pinakamasusustansyang gulay. Kaya naman po makakasiguro kayo na mas masustansya itong ating gagawing chicharon. Hinugasan ko lang yan ng maigi at iset aside muna natin yan. Ang susunod na natin gagawin ay ilalagay na natin itong ating bagong saing na bigas. Ayan o. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, paki-comment naman po mga ka-backyard kung saan bansa kayo nakatira para po malaman natin kung hanggang saan nakakaabot itong ating video. Unti-unti natin ilagay yung ating kangkong. Sa punto pong ito ay medyo nahihirapan ang aking blender dito sa pagbe-blend ng ating bigas at yung ating kangkong. Kaya naman po naisipan kong gumamit na lang ng hand mixer. Kung wala po kayong hand mixer, tiyagain nyo na lang po yung blender. Basta po halu-haluin nyo lang ng maigi. At huwag nyo pong kakalimutan na lagyan ng tubig para mas maging malusen po siya. Kasi masyado po siyang nagiging sticky habang ibine-blend po natin siya. At kung hindi mo pa po nalalike ang aking page, pakiclick naman po yung ating like at follow para po na-update kayo kapag mag-upload ako ng bagong video. At ayan po, kapag naging ganito na yung consistency ng inyong mixture, ilalagay na natin yan sa lalagyan at imomold na natin yung ating chicharon kangkong. Gumamit lang ako dito ng sangkala na plastic. Kung meron po kayong silicone ay mas madali pong maglagay sa silicone. Kasi makikita nyo po mamaya kapag patuyuin natin, medyo hindi po magandang effect yung plastic dito sa ating pagpapatuyo. So, ina-advise ko po na gumamit po kayo ng silicone. Papatuyuin lang natin ito ng buong araw. Sa araw po na ito ay mga 4 na oras ko yung binilad at ito po yung itsura niya kinabukasan. Sa punto pong ito ay medyo basa-basa pa yung ilalim niyan. Ayan po kung makikita ninyo. Ang ginawa ko po ay tinuklap ko lang yan isa-isa para mas mapabilis yung pagpapatuyo natin dito sa ating kangkong. At makalipas ang 4 na oras, bali ang total po natin na pagbibilad dyan ay nasa 8 oras. Ito na po yung kanyang itsura. Ito po yung sinasabi ko kanina na kung meron kayong silicone ay gamitin ninyo dahil ito pong ginamit ko na plastic na sangkalan ay dumidikit talaga siya kaya medyo nahirapan ako sa pagtutuklap nito. At ayan na nga po, natuklap na natin lahat yan at ready na tayong magprito. Sa isang malinis na kawali ay naglagay lang ako ng bagong mantika. Check lang natin. Siguraduhin po natin na mag-test tayo para hindi po tayo ma-over yung pagkakainit nitong mantika. Kasi baka masunog po yung ating chicharon na ginagawa kapag sobrang init. Ayan po, sa punto pong ito ay saktong-sakto lang yung temperature ng ating mantika. Kaya ayan po kung makikita ninyo, wala pang 10 segundo ay luto na itong ating chicharon. At prituhin lang natin yung ating ibang chicharon. At eto na nga po mga ka-backyard, naging mahaba-haba man ang proseso ng pagluluto natin dito sa ating chicharon kangkong, ay nakakasiguro po akong sulit na sulit ang ating paggawa dahil sobrang
Mas masustansya po ito sa nakasanayan nating chicharon. Ayan po. At kung kayo po ay natatakam na tulad ko dito sa ating inilutong chicharon, paki-comment naman po mga ka-backyard at paki-share na rin itong ating video para po matutunan ng ating mga kaibigan at kamag-anak itong paggawa ng mas masustansyang chicharon. Ayan, ang chicharon kangkong. Tignan nyo naman po kung gaano kalutong. Tara po, wag na nating patagalin yan. Nilagyan ko lang yan ng chicken salt para mas sumarap lalo. At tara po mga ka-backyard, samahan nyo kung tikman itong ating chicharon kangkong. Kain po! Lasang-lasa po yung lasa ng kangkong. Laki oh. Sana po ay matry nyo itong ating chicharon kangkong. Sobra pong magugustuhan nyo to at kakaiba po siya sa mga chicharon na nakasanayan natin. Dahil bukod po sa masarap siya ay mas healthy pa po siya kesa sa mga karneng chicharon po. Yung chicharon baboy yan. Mas okay po ito. Ayan po. Last bite.